Another day, another Jayfern's wife story. Maagang nagising si Jayfern dahil babandingan ang aming mga cockerels ngayon. Inilagay na nga ni Jayfern lahat ng cockerels sa scratch pen at pinatuka. Sa farm ito babandingan at pagkatapos nilang bandingan ay aalpasan na itong lahat ni Jayfern sa breeding range. Pinadisinfect kahapon ni Jayfern ang breeding range dahil aalpasan nga ang mga cockerels doon. Hindi kasi ito pwedeng isama doon sa range area dahil malalaki na ang mga nakaalpas doon, aawayin lang itong mga cockerels at may stress lang. 41 heads ang pababandingan ni Jayfern. Isinama na rin niya yung mga Marchborn kahit maliliit pa lang dahil mahaba naman kasi ang labanan ng mga national banded. Nilalagyan ko na nga ng butas yung karton na paglalagyan ng mga manok. Kailangang butasan para hindi masuffocate ang mga manok sa loob ng karton. Kailangan na naming bilisan ang paglalagay ng mga manok sa karton dahil mainit na. Pagkatapos ilagay ang mga manok sa karton ay tinalian ni Jayfern para hindi makaalpas ang mga manok sa biyahe. Ako ang kumuha ng manok sa scratch pen dahil hindi pwedeng yumuko si Jayfern. Ito namang medyo malalaki ng cockerels ay inilagay naman namin sa box. Sa isang dalawang box ay dalawang cockerels ang nailagay namin. Kaya 4 na cockerels ang laman ng isang box. Mabilisan na nga ang paglalagay namin ng mga cockerels sa box para hindi sila halalin sa biyahe. At pagkatapos kong talian ni Jayfern, ang mga box ay nilagay na agad namin sa likod ng sasakyan. Dala-dalawang box na ang binitbit ko para mabilis naming maisakay ang mga manok sa sasakyan. Magkakatabing inilagay ni Jayfern sa likod ng pickup ang mga box na may manok para sa ibabaw ng mga box ay ipapatong ang mga scratch pen. Dadaganan sila ng scratch pen para hindi liparin ang mga kahon kapag biniyahe papunta sa farm. At dyan din nilalagay ang mga manok sa scratch pen kapag babandingan na. Nilagay ko na sa sasakyan ang babauning ulam ni Jayfern. Pinagdala ko rin ng madaming tubig na inumin si Jayfern dahil sobrang init ngayon sa farm. Pati mga feeds ay pinadala ko na rin sa kanya. Mag-aalas 8 na nga nung nailagay namin ang mga manok sa sasakyan at nagmadali na si Jayfern umalis para hindi masyadong mainitan ang mga manok sa kahon. Mai-stress kasi ang mga manok kapag nainitan. Wala pang isang oras pagkadating ni Jayfern sa Manukan ay dumating na rin ang mga banding team. Nagmamadali ang mga banding team dahil papunta pa sila ng Sablayan hanggang San Jose. Kaya yung mga taga Santa Cruz na nagpahabol ng kanilang mga manok na papabandingan ay dito na rin nagpuntahan sa aming Manukan. Red, yellow bee. Double nose. Only. Red. Pagkatapos ng bandingan ang mga sisiw ay inalpasan na agad nila Jayfern sa breeding range. At dito nga sa may puno na madaming anay nagpuntahan ang mga sisiw, palibasa madaming anay dyan silang matutuka. Mukhang mas gusto ng mga sisiw ngayon ang kanilang alpasan. Mas malawak at may damo at madaming insekto na pwede nilang matuka. Malilim at mapresko din dyan sa may puno kaya yung mga sisiw ay dyan na nagtambayan. Sobrang init ng panahon pero dito sa breeding range ay madami silang matatambayan na malilim. Madaming puno dyan at may kubo din na pwede nilang tambayan. Itong mga maliliit na sisiw na pinabandingan ni Jayfern na hindi pa namin inaalpasan ay niligay sa scratch pen nung pinatuka para hindi agawan ng ibang mga sisiw. Pinabandingan na rin niya ni Jayfern dahil matagal ang exam kapag national banded. Kaya mabilis lumaki ang mga sisiw kapag alpas dahil malaya silang nakakalipad. Madami silang natutukang mga insekto at madami rin silang natutukang mga damo. Tumitigas ang mga muscle ng mga manok na alpas dahil lagi nilang nagagamit ang pakpak nila at lalo na ang mga paa sa kakakaykay ng mga damo. Matitigas din ang buto ng mga manok na alpas dahil lagi silang naaarawan, madaming vitamin D silang nakukuha. Mayaman sa protina ang mga insektong natutuka nila kaya ang mga muscle nila ay nadidevelop lalo. Kaya kapag hinawakan ang mga manok na alpas ay matitigas ang katawan, ibang-iba ang hipo kaysa sa manok na laging nakakulong. Sa kubo namin pinatuka ang mga sisiw na bagong alpas para masanay doon ang mga sisiw para doon sila hahapon kapag paggabi na. Yung mga cockerels lang ang alpas dyan sa breeding range. Yung mga inahin dyan ay ikinulong na ulit sa tangkal.
Itong mga sisiw na nilagay sa scratch pen ay malalaki pala ang butas ng pinaglagyan ng scratch pen, kaya ayan, nakaalpas din ang mga sisiw. At dahil hindi pa yan kilala nung mga alpas sa sisiw, kaya ayan, inaaway sila, kaya sa ibabaw sila ng scratch pen nakatambay. Ito yung part sa breeding range na malilim dahil sa mga puno ng miracle fruit. Sobrang init na ngayon kaya natuyot ang mga damo. Diyan na lang banda meron pang mga damong natutuka ang mga manok. Malamig din dyan kapag tanghali dahil sobrang hangin dyan. Kaya gustong gusto ding tumambay dyan ang mga alpas. Nung nagalisa na yung mga alpas, nagbabaan na itong mga maliliit na sisiw sa ibabaw ng scratch pen at tumuka na sila. Hindi pa namin naaalpasan itong mga maliliit na sisiw, iuuwi pa ito ni J. Fern at dito pa yan sa backyard aalagaan. Tahimik naman dito sa kabilang alpasan. Dahil sobrang init ngayon, papaliguan bukas ang lahat ng manok. Bibigyan din namin sila ng maintenance na B-complex at pupurgahin na rin. At nung papadilim na nga, ayan, natitigilan na ang mga bagong alpas na sisiw. Hindi nila alam kung saan sila hahapon. Naninibago pa sila ngayon sa kanilang bagong environment. Ganyang oras kasi dito sa backyard ay naghahaponan na sila. Nung medyo madilim na nga ay nagsiyapan na ang mga cockerels. Hindi pa alam ng mga cockerels yung hapunan sa kubo, kaya mamaya isa-isang hulihin niya ni J. Fern at Richard at isa-isa ring ihahapon sa kubo. Hindi muna sila pwedeng humapon dyan sa mga maliliit na puno dahil pag umulan ay mababasa sila dyan. Sasanayin na silang sa kubo humapon para kahit umulan man ang gabi ay hindi sila mababasa. Pagkatapos kong ilagay ang mga sisiw sa kahon, ito namang paggawa ng palaspas ang inintindi ko dahil bukas ay Palm Sunday. Nanghingi lang ako ng murang dahon ng nyog sa kapitbahay namin at yun na ang ginawa ko. Ginabi na si J. Fern sa manukan dahil isa-isa pa nilang inihapon ang mga sisiw. That's all guys. Thank you so much for watching. Please like, share, and follow for more. See you on my next video. Bye!